Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Legend of Deification. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Ayon sa alamat, sa pagtatapos ng dinastiyang Shang, si Emperador Zhou ay malupit at walang kakayahan. Matapos samantalahin ang kaguluhan at mag-transform sa kagandahan, ang Nine-Tailed Fox ay kinulam si Emperor Zhou at nagdulot ng kalituhan sa mundo. Ang paglitaw ng Nine-Tailed Fox ay humantong sa kaguluhan sa mundo, at ang mga karaniwang tao ay nagdusa. Upang ibagsak ang malupit at ibalik ang kapayapaan sa mundo, ipinadala ng revered master si Jiang Ziya upang pamunuan ang mga Diyos laban sa Nine-Tailed Fox. Pagkatapos ng matagal na digmaan, pinabagsak ni Jiang Ziya ang dinastiyang Shang. Nakuha niya ang Nine-Tailed Fox at nagtatag ng walang kamatayang mga tagumpay. Bilang gantimpala, si Jiang Ziya ay dapat na pinangalanang pinuno ng mga Diyos. Sa seremonya ng silang, inutusan ng revered master si Jiang Ziya na patayin ang Nine-Tailed Fox. Ngunit nang kumilos na si Jiang Ziya, nakita niya ang kaluluwa ng isa pang batang babae na nakatago sa katawan ni Nine-Tailed Fox. Kung papatayin ang Nine-Tailed Fox, ang batang babae ay mamamatay din. Upang hindi masaktan ng mga inosente, pinalaya ang mga kaluluwa ng Nine-Tailed Fox at ang babae. Sinira lamang ni Jiang Ziya ang pisikal na katawan ng Nine-Tailed Fox. Nang malaman ito, ang kagalang-galang na guro ay galit na galit kaya tinatakan niya ang banal na kapangyarihan ni Jiang Ziya at ipinatapon siya sa North Sea kung saan hiniling niya kay Jiang Ziya na magmuni-muni. Kapag nakilala ni Jiang Ziya ang kanyang pagkakamali, papayagan siyang bumalik at maging pinuno muli ng mga Diyos. 10 taon na ang lumipas. Ang mundo ay tumanggap ng mga pagbabago sa lupa. Si Jiang Ziya ay ipinatapon pa rin. Siya ay nakaupo sa tabi ng lawa araw-araw at nag-e-enjoy sa pangingisda. Gayunpaman, si Jiang Ziya ay hindi nabubuhay ng mag-isa para sa kanyang junior fellow apprentice na si Shen Gongbao ay palaging kasama niya. Dahil sa malupit na kapaligiran sa North Sea, kailangang makipag-barter sa may-ari ng tavern kung gusto ng pagkain. Isang araw, nang si Jiang Ziya ay bumibili ng pagkain, isang kakaibang babae ang pumasok sa bahay. Ang pangalan ng batang babae ay Xiao Jiu, at hindi siya taga North Sea. Ngunit nabigla si Jiang Ziya nang sumulyap siya kay Xiao Jiu, dahil hindi lang pamilyar sa kanya ang mukha na ito, dahil ito ang eksaktong mukha na kanyang pinalaya mula sa Nine-Tailed Fox, na nagresulta sa kanyang 10 taong pagkakatapon sa North Sea. Sa sandaling pumasok si Xiao Jiu, nagtanong siya tungkol sa balita ng Yudu Mountain sa may-ari ng tindahan. Lumalabas na ang Yudu Mountain ay dating isang immortal na bundok, kung saan si Emperor Zhou ay ginawang Diyos bilang Diyos ng kasal. Ngunit nitong nakaraang 2 taon, may nakakita ng mga demonyong fox na nagmumulto sa mga bundok, na nagmumula sa malawakang pag-aalala mula sa labas ng mundo. Namumulaklak na raw ngayon ang bundok na may mga bulaklak sa buong lugar. Nakaharang pa sa daan papasok sa bundok, ang tanging may-ari lamang ng mapa ang maaari na makakarating doon. Sa North Sea, ang lahat ay malinaw na may bayad. Dahil walang pera si Xiao Jiu, kaya kailangan niyang kunin ang mapa at saka tumakas. Sa kanyang pagtakas, ang saklob ni Xiao Jiu ay natanggal, dahilan ng paglabas ng tainga ng mga demonyong fox na nakatago dito. Alam na alam nila na kung mahuli ng isang tao ang demonyong fox ay kailangan itong ibigay sa revered master, makakakuha ang isang tao ng walang katapusang mga gantimpala, at posible pa itong maging isang Diyos. Ang mga outlaw sa tavern ay biglang natuwa at nakiisa sa labanan ng paghuli kay Xiao Jiu ng magkakasama. Mahigpit siyang sinundan ni Jiang Ziya, tatakbo na ang batang babae palabas ng hangganan ng North Sea. Kung si Jiang Ziya ay sumunod sa kanya at tumawid sa hangganan na ito, nangangahulugan ito ng paghamon sa autoridad ng revered master. Ngunit upang malutas ang pag-aalinlangan na bumabagabag sa kanya, wala siyang masyadong pakialam. Pagsapit ng takip silim, tumakbo ang dalaga hanggang sa kakahuyan. Nakatuon ang buong atensyon niya kay Jiang Ziya sa likod niya, hindi niya napansin ang isang bagay na hindi inaasahang nakatago sa kakahuyan. Isang itim na galit na kaluluwa ang lumabas mula sa kakahuyan at binalot si Xiao Jiu sa katawan at sinusubukang itaboy siya. Sa kabutihang palad, dumating si Jiang Ziya sa tamang oras at iniligtas siya. Siya ang pulang pulse heiress ni Xiao Jiu, na eksklusibong Nine-Tailed Fox.
Kaya't tinanong niya si Xiao Jio tungkol sa pinagmulan ng Pulse Heiress, ngunit sinabi ni Xiao Jio na nawala ang lahat ng kanyang memorya at sa makatuwid, wala siyang ideya sa pinagmulan ng Pulse Heiress. Ngunit ang bracelet ay nakaturo sa Yudu Mountain para sa kanya, kung saan marahil ay mahahanap niya ang kanyang ama, at pagkatapos ay mauunawaan ang lahat. Nagpa siya si Jiang Zia na hanapin ang daan patungo sa Yudu Mountain kasama si Xiao Jio. Sa daan, nakasalubong nila ang isang naghihingalong lalaki, na miyembro ng fox hunting team. Mula nang mabalitaan ang pagkatuklas ng Fox Demon sa Yudu Mountain, maraming mga taong tulad niya ang pumunta sa Yudu Mountain upang manghuli ng mga fox upang makakuha ng kaluwalhatian at kayamanan. Bilang isang mabait na tao, si Jiang Zia ay nag-aatubiling pigilan si Xiao Jio, na labis na ikinalungkot ni Xiao Jio. Dahil dito nagpa siya si Xiao Jio na mag-isa na pumunta sa Yudu Mountain, ngunit hindi niya napansin na ang dugo niya ay di sinasadyang tumulo, na gumigising sa mga natutulog na kaluluwa sa larangan ng digmaan. Sa sandaling nagkaisa, ang mga nagdamdam na kaluluwa ay napakalakas na kahit si Jiang Zia, na dumating upang iligtas siya, ay walang laban para dito. Sa panahon ng pag-aaway ng dalawang panig, ibinagsak ng mga naghihinanakit na kaluluwa ang backpack ni Xiao Jio ay nahulog, at ang wind chimes na gawa sa buto ay lumabas, pagkatapos ay may mahikang nangyari. Matapos marinig ang tunog ng wind chimes, ang mga kaluluwa ay tumahimik na para bang sila ay naaaliw. Ngunit ang mga kaluluwang ito ay hindi talaga mapapahinga sa kapayapaan dahil sila ay mga sundalong namatay sa malaking digmaan. Sinabi ni Jiang Zia kay Xiao Jio na sa Ninth Heaven, mayroong isang misteryosong ibon na tinatawag na swallow. Sa gabi, pinag-uusapan ni Jiang Zia at Xiao Jio ang tungkol sa dakilang digmaan. Noon, lahat sila ay nag-iisip na sa pamamagitan ng pagpatay sa Nine-Tailed Fox, ang mundo ay muling magkakaroon ng kapayapaan. Ngunit pagkatapos ng digmaan, ang mundo ay nagiging mas tiwangwang kaysa dati. Habang sila ay nag-uusap, isang asul na anyo ang biglang lumipad sa madilim na kalangitan, at ito ang maalamat na swallow sa Ninth Heaven ay talagang bumababa sa mortal na kaharian. Inaalis nito ang mga nagdamdam na kaluluwa na namatay sa digmaan at nagdudulot din ng pag-asa. Ang buntot nito ay gumuguhit ng napakagandang Milky Way sa kalangitan sa gabi, kung saan ang dulo nito ay ang lokasyon ng Yudu Mountain. Sa gabay ng Milky Way, nakarating ang dalawa sa paanan ng Yudu Mountain. Gayunpaman, nang malapit na silang umakyat sa bundok, sumugod si Shen Gangbao at pinigilan sila. Palaging nag-aalala si Shen Gangbao kay Jiang Zia, kaya palihim niyang sinusundan sila. Sa takot na si Jiang Zia ay maaaring malito ng Fox Demon, nahuli ni Shen Gangbao si Xiao Jio at hinihiling sa kanya na sagutin ang lahat ng kanyang mga tanong. Nagmamadaling humakbang si Jiang Zia para pigilan siya, ngunit huli na ang lahat, si Sibu Siang ay nasaktan at napatalsik palayo. Sa paghahanap sa Sibu Siang, aksidenteng nakapasok si Xiao Jio sa loob ng Yudu Mountain. Ang Yudu Mountain ay ang teritoryo ng Emperador Zhou. Nahuli niya si Xiao Jio at pinilit siyang sabihin sa kanya ang kinaroroonan ng Nine-Tailed Fox. Matagal nang napansin ni Emperor Zhou ang pulang Pulse Heiress sa paa ni Xiao Jio, at alam niya ang tunay na pinagmulan nito. Sa katunayan, ang pulang Pulse Heiress na ito ay ang maalamat na Lock of Destiny, at ang 2 taong konektado ng Lock ay mabubuhay at mamamatay ng magkasama, at isa pang konektado ng Lock ay ang Nine-Tailed Fox. Upang malaman ang kinaroroonan ng kanyang minamahal, nagpa siya si Emperor Zhou na gumamit ng puwersa para tanungin si Xiao Jio. Sa di kalayuan, narinig ang sigaw ni Xiao Jio, si Jiang Zia ay desperadong sumugod sa mga bundok, subalit huli na siya, dahil sa pagpapahirap ni Emperor Zhou, si Xiao Jio ay unti-unting nawala ng malay, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang malakas na pulang liwanag. Ang pulang ilaw ay umaakit sa isang grupo ng mga demonyong fox at inalis nila si Xiao Jio. Nagmamadaling hinabol sila ni Jiang Zia. Gayunpaman, ang pinakamasamang sitwasyon ay nangyayari kapag dinala ng mga fox demon si Xiao Jio sa Nine-Tailed Fox. Maliban kay Jiang Zia, walang makakaisip na ang Nine-Tailed Fox, na dapat ay namatay ilang taon na ang nakalipas ay muling lilitao sa mortal na kaharian. Nang makitang natigilan ang lahat, dahan-daang isinalaysay ng Nine-Tailed Fox ang katotohanan ng taong iyon. Lumalabas na ang tunay na pangalan ni Xiao Jio ay Sudaji, at sa araw na ikinasal siya, ang Nine-Tailed Fox ay sumakop sa kanyang katawan at naging asawa ng Shang Dynasty,
habang si Sudoji ay ikinulong ng Lock of Destiny at hindi siya makalaya dito. Noon, upang hindi masaktan ang inosente, pinakawalan ni Jiang Xia ang kaluluwa ng Nine-Tailed Fox, at inalis din ang bahagi ng kapangyarihan ng demonyo ng Nine-Tailed Fox para muling hubugin ang kanyang pisikal na katawan. Ang dahilan ng paghawak ng Nine-Tailed Fox kay Xiao Jiu ay upang mabawi ang kanyang kapangyarihan ng demonyo. Nang marinig ito, hindi na maaaring maging mas maingat sina Jiang Xia at Shen Gangbao. Gusto nilang magkapit-bisig para iligtas si Xiao Jiu. Para mailigtas si Xiao Jiu, dapat munang sirain ang Lock of Destiny. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, lumalabas na ang lock ay talagang nauugnay sa Revered Master. Sa sandaling mataranta ang dalawa, hinigup ng Nine-Tailed Fox ang kanyang kapangyarihan ng demonyo mula kay Xiao Jiu. Dahil ang Nine-Tailed Fox ay nakuhang muli ang lahat ng kanyang kapangyarihan, sina Jiang Xia at Shen Gangbao ay walang laban sa kanya. Nang makitang malapit ng mamatay ang tatlo dito, desperadong nilabanan ni Shibu Xiang ang Nine-Tailed Fox, at pagkatapos ay matagumpay silang nakatakas. Ngunit si Shibu Xiang ay malubhang nasugatan, at nang si Xiao Jiu ay nagdadalamati, si Shibu Xiang ay nagiging isang pagsabog ng liwanag hanggang sa mawala. Sinabi ni Shen Gangbao kay Jiang Xia na hindi pa kakawalan ng Revered Master ang Nine-Tailed Fox. Kung mananatiling nakalock ang Lock of Destiny, mamamatay si Xiao Jiu kasama ang Nine-Tailed Fox. Kung nais nilang i-unlock ito, maaari lamang silang kumampi sa Revered Master. Gayunpaman, sa kanyang Divine Power Shield, si Jiang Xia ay hindi makalapit sa Revered Master. Upang tulungan siya, binuksan ni Shen Gangbao ang makalangit na hagdanan para kay Jiang Xia. Sa hagdan, na nakaharap sa akusasyon ng kagalang-galang na guro, si Jiang Xia ay walang takot, at matapang niyang tinanong ang guro. Ang pagpupersige ni Jiang Xia ay nagdudulot ng pagbabago. Sinabi ng Revered Master kay Jiang Xia na kapag nakalock ang Fate Lock, hindi na ito mababasag sa buhay na ito. Ngunit maaaring ipadala ni Jiang Xia si Xiao Jiu sa Ruins of Return na maaari siyang ipanganak muli, kaya na-unlock ang Lock of Destiny. Nang malaman nito, si Jiang Xia, kasama si Shen Gangbao, ay nagmamadaling pumunta sa Ruins of Return. Sa kabila ng kanilang mabilis na pagkilos, naabutan sila ng Nine-Tailed Fox. Upang magkaroon ng oras, nagpasya si Shen Gangbao na manatili at pigilan ang Nine-Tailed Fox. Ngunit dahil sa malaking pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawa, hindi mapigilan ni Shen Gangbao ang Nine-Tailed Fox kahit na isakripisyo niya ang kanyang sarili. Bago mamatay, naalala niya ang eksena ng una niyang pagkikita kay Jiang Xia. Si Jiang Xia ay ang bayani na palaging hinahangaan niya, kaya sinundan niya si Jiang Xia sa North Sea, umaasa na maaari siyang makabalik sa dating niyang anyo. Sa kabilang banda, nagising si Xiao Jiu sa mga bisig ni Jiang Xia. Sinabi sa kanya ni Jiang Xia na hanggat pumasok siya sa Ruins of Return, maaari siyang muling magkatawang tao. Sa kabilang buhay, magkakaroon siya ng sariling pamilya tulad ng mga ordinaryong tao. Sa paglitaw ng ginintuang liwanag, isang gintong disk ang lumabas mula sa dagat. Nag-aatubili si Xiao Jiu na nagpaalam kay Jiang Xia at pumasok sa disk. Nang malapit nang lumubog ang disk sa dagat, naabutan ng Nine-Tailed Fox ito. Gusto siyang pigilan ni Jiang Xia, ngunit wala siyang laban sa kanya. Pinagtatawanan siya ng Nine-Tailed Fox, na sinasabing wala siyang alam at isa lamang siyang hangal na inilihim ng kagalang-galang na guro sa katotohanan. Siya ay sumigaw upang basagin ang disk. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mula sa sirang disk ay lumabas ang libu-libong naghihinanakit na kaluluwa ng Fox Clan. Wala talagang reincarnation sa Ruins of Return. Isa lamang itong kulungan para sa mga kaluluwa. Lumalabas na noon na hinikayat ng Revered Master ang Nine-Tailed Fox, na ipinangako sa kanya na kung makikipag-ugnay siya sa isang tao sa pamamagitan ng Lock of Destiny at tutulungan siyang ilunsad ang dakilang digmaan at pag-isahin ang tatlong kaharian, maaari siyang umakyat sa langit at maging isang Diyos. Ngunit nang maabot ang mga layunin na ito, upang pagtakpan ang katotohanan, pinatay ng kagalang-galang na guro ang angkan ng Fox at inilibing sila sa napakalalim na kulungan. Matapos itong tapusin, ang Nine-Tailed Fox at ang mga sama-samang kaluluwang Fox na ito ay magkasamang naging isang malaking pulang Fox na sumusugod sa kalangitan at sinusubukang wasakin ang kalangitan. Kasabay nito, dahan-daang bumababa mula sa langit ang isang gintong palakol. Si Xiao Jiu,
na binalot din ng mga galit na demonyong fox na ito, ay kailangang harapin ang higanteng palako ng magkasama. Umakyat siya sa kadena at gustong iligtas si Xiaoju. Ngunit dahil sa malakas na kapangyarihan ng mga nagdamdam na kaluluwa, kailangan muna niyang mabawi ang kanyang banal na kapangyarihan. Sinira niya ang selyo na inilagay ng Revered Master sa kanyang katawan. Higit pa rito, ang kanyang katawan ay nagpapalabas pa ng mas malakas na puwersa kaysa dati. Dahil sa puwersang ito, nalilinis ang lahat ng mga kaluluwang may hinanakit at maging ang Lock of Destiny ay na-unlock. Ang higanteng palakol na nahuhulog mula sa langit ay hindi lamang pumapatay sa Nine-Tailed Fox kundi pati na rin kay Xiaojiu. Si Xiaojiu ay naging gintong liwanag at nawala sa harap ni Jiang Xia. Matapos mapuksa ang mga demonyong fox, ang Revered Master ay bumababa muli sa makalangit na hagdan at nais na si Jiang Xia ang maging pinuno ng mga Diyos. Gayunpaman, ang puso ni Jiang Xia ay puno ng galit. Naniniwala siya na mayroon pa ring kandado na hindi naputol sa pagitan ng langit at lupa, na siyang kadena na ipinataw sa mga tao ng Revered Master. Naglalakad papunta sa gitna ng makalangit na hagdan, dahan daw ang itinaas ni Jiang Xia ang kanyang banal na tungkod at pagkatapos ay ibinagsak niya sa hagdan at nawasak ito. Kung wala ang hagdan, ang mga tao ay hindi na pagpapalain ng mga Diyos. Ngunit nangangahulugan din ito na ang mga Diyos ay hindi na maaaring magpataw ng mga tanikala sa mga tao. Mula noon, ang mga tao ay mabubuhay sa sarili nilang pagsisikap, at wala ng Diyos na mataas sa langit. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.